Apektado ng bahang dulot ng high tide ang mahigit sa 100 pamilya sa isang barangay sa Dagupan City. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, 4 na araw ng apektado ng high tide ang ilang residente sa bahagi na ito ng Barangay Poblacion Oeste sa Dagupan City. Alas 10 ng umaga kanina, mabilis ang pagtaas ng tubig sa Sitio Macario sa Barangay Poblacion Oeste sa Dagupan City. Binaha ang daanan ng ilang residente. Ay, baha po sila dyan. Malalim ang tubig sa kanyang din. Nagbubuta po sila paglalabas sila eh. Sa monitoring ng Barangay Disaster Risk Reduction and Management Office o BDRRMO, mahigit 100 pamilya sa Sitio Macario ang apektado ngayon ng pagbaha dulot ng high tide. Karaniwan itong nararanasan tuwing umaga, pero unti-unti ring humuhupa pagsapit ng hapon. Pag ganitong hanggang September po yan, talagang umaga po pag high tide na, talagang may tubig na po talaga dyan. Tuwing high tide, pinakaapektado ang Sitio Macario dahil katabi nila ang Karaanan Creek. Nakikipag-ugnayan ng mga opisyal ng barangay sa city government at national government para matulungan silang maipaayos ang Karaanan Creek. Hindi kasi ito masusolusyonan ng simpleng cleanup drive lamang. Kung i-clean up po natin yan, masyadong kailangan po natin ng bako kasi sobrang silted na po siya. Kahit sa may Karaanan Creek talaga, ang kinakatakot namin, mahahati sa gitna. Tanging ang Poblacion Oeste lang ang binabaha dahil sa high tide base sa monitoring ng CDRRMO. Hindi pa naapektuhan ng high tide ang iba pang barangay na karaniwang binabaha dahil mababa pa ang antas ng Pantal Sinukalan River. Hindi naman siya masyadong nagtitake effect kasi onset pa lang ng rainy season. Nasa 0.8 meter ang antas ng high tide sa Dagupan City ngayong araw. Chris, mas mataas yung tide level ngayong hapon kumpara kaninang umaga. Kaninang umaga kasi, Chris, yung baha ay nandoon lamang sa ikalawang bahay. Pero ngayong hapon nga, Chris, ay umabot na yung baha hanggang dito sa ating kinaroroonan, malapit mismo sa kalsada. Actually, Chris, yung baha ay pumasok na rin mismo doon nga sa ilang kabahayan dito nga sa ating kinaroroonan. Kaya yan yung concern mismo ng mga residente dito. Ang ginagawa ng mga residente, Chris, para makaiwas sila doon sa, syempre, yung mga sakit na nakukuha tuwing panahon ng pagbaha ay kinakailangan na nilang magsuot ng bota, gaya ng ating suot-suot, tuwing sila ilalabas ng bahay papunta mismo sa kalsada dahil syempre yan din yung panawagan ng City Health Office. Ayon sa CDRRMO, Chris, possible daw na yung pinaka-peak ng high tide ay maramdaman pa ng ating mga kapuso sa buwan ng Agosto hanggang sa buwan ng Setyembre. Lalo na syempre kapag nagtuloy-tuloy na yung panahon ng pagbaha. Samantala, Chris, activated na yung mga BDRRMOs sa Dagupan City. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.